Hello mga ka-sweets! Another day, another cake. Today is December 17. May order nga tayo na cake. Pinagaya lang ulit ni client yung aking nakaraan na ginawa na princess. Nakita niya kasi nagandahan siya. So, ganun na nga lang din ulit ang aking gagawin daw. Yung ginawa ko na nga lang, iniba ko nga lang yung paper print toppers niya para maiba naman sa aking mga picture collection. Ayan, para maiba naman tayong design ng princess. Princess theme din nga pala ang pinagawa ni client, kapitbahay lang pala din namin ang nagpagawa, and kumare at kumpare din namin ang nagpagawa. Ayan. So, ang pinag-usapan lang namin ay 7x3. Ginawa ko na nga na 7x5 ang cake. Ayan, nakita nyo ba? Naglalagay nga pala ako ng toothpick dyan para alam ko, pag ibinalik ko yung cake, magkatapat kung saan ko din sila, pinaghiwalay, doon ko rin sila ibabalik. Kaya nilalagyan ko sila ng toothpick. Kasi di ba minsan pag ini-slice natin yung cake, hindi pantay. So pag naiba ka ng lagay dyan, magiging tabingi na yung cake. Nakita nyo ba kung gaano ka moist ang aking cake? Kung gaano ka lambot? Hindi po yan chiffon cake ha. Choco moist po yan. Ayan. So nilalagyan ko nga muna siya ng chocolate ganache para may extra flavor naman ang ating cake. Kaya talaga naman napa-comment nga, nag-feedback na nga si client sa atin na napakasarap nga daw ng cake. Diyos ko, thank you so much. Ayan, nagustuhan nyo yung cake. Pasensya na pala kayo sa akin boses, kagigising ko nga lang dahil puyat na puyat nga ako, masakit ang aking ulo. Grabe yung pagod ko dyan. Kasi sabay-sabay, binake ko lang din kasi yung cake ng December 16 ng gabi. Then, nagbe-bake din pa ako ng cookies kasi may kasabay pa yan na cookies, chocolate chips cookies ko. May kasabay, may order kasi ako na 30 packs. So, bali, 150 cookies pa yung aking binibake dyan. So, ang ginawa ko, habang pinapalamig ko yung mga cookies ko, pinapalamig ko pala tong choco moist cake ko. Yung cookies ko naman yung binibake ko, tapos binabalot ko, sabay-sabay talaga, kaya talagang hindi ko na maintindihan dyan yung aking nararamdaman. Sobrang pagod, masakit yung likod, masakit yung paa ko na dyan, at saka yung balakang ko. Diyos ko, tumatanda na talaga. So, ayan na nga, nilalagyan na nga natin ng icing ang ating cake. Ayan, nilalagyan ko siya ng chocolate ganache kasi mas masarap po na may chocolate ganache, at saka bago mo siya lalagyan ng icing dyan. Kaya talaga nga naman, ang cake natin ay napakasarap. Talaga nga naman, yung mga customer natin, hindi nila mapigilan talaga na mag-comment sa atin na talagang sobrang sarap, mag-feedback sa atin, talagang napakasarap nga daw talaga ng ating cake. Thank you so much po talaga, sinasarapan ko talaga, talagang binibigay ko lahat yung the best na kaya ko para hindi naman po ma-disappoint yung ating mga client. Syempre nakakahiya naman na nag-order sila, nagtitiwala sila sa atin pero hindi nila magugustuhan yung ating cake, 'di ba? Nakakahiya naman yung ganon. So ayan nga, nakita niyo naman napakataas nga nung cake natin. Ganyan ang ginagawa ko. Pinapatong ko muna sila, din tsaka ko na lang din sila ini-slice para hindi na rin siya hassle, mas madali yan para sa akin. Nakita niyo naman kung yung cake ko kung gaano siya ka-moist, kaya halatang halata naman talaga na napakasarap. Grabe, natatakam nga ako dyan habang ginagawa ko. Kung hindi nyo lang po alam, isa din ako sa sobrang favorite ko rin yung cake ko. Grabe. Hindi lang ako, pati si Little Boy at pati si Habi, favorite din yung Choco Moist Cake ko. Nakakatawa nga dyan kapag meron akong pinagputulan o may pinutol na cake dyan. Tapos yung pinagputulan, pinag-aagawan pa namin tatlo yan. Minsan nag-aaway-aaway pa kami. Nag-aaway-aaway pa kami tatlo sa pinagputulan ng cake. Grabe. Talagang sobrang, kasi napakasarap naman kasi talaga, hindi siya ganun katamis, 'di ba? Nakakasuya kasi yung kakain ka ng cake na sobrang tamis, hindi na, parang hindi na rin yun nakaka-happy kainin, 'di ba? Grabe mga ka-sweets, nag-start ako diyan ng 6:30 ng gabi. Nag-bake na December 16, 6:30 ng gabi, nagbe-bake na ako diyan ng cake at saka ng mga cookies. Grabe, tapos nag-icing ako diyan, mga magsi 6 o'clock na ng umaga, ganun katindi, ganun katagal. Grabe, kaya talagang sobrang dami kong pagod diyan. Diyos ko, talagang hindi ko na maintindihan yung aking nararamdaman. Sobra talagang masakit yung aking likod na diyan, grabe. Talagang kasi pa nag-icing ka ng cake, hindi ka talaga nakakaupo, nakatayo lang talaga. As in, nakatayo lang talaga ako.
Tapos kapag ka swerte ka pa na ang tagal-tagal mo pang mapakinis yung cake, may ganun sobrang tagal mapakinis yung cake. Meron naman sobrang bilis mo lang mapakinis yung cake. Pero in fairness dito sa bagong icing na ginagamit ko, yung ACC, baka naman. Ayan, simula talaga nung ginamit ko itong ACC. Promise, napakadali ko talaga magpakinis ng cake. Sobra. Napakadali niyang pakinisin at saka napaka-smooth ng texture niya and tinikman ko talaga siya kasi ang dami nga nagsasabi na lasang ice cream. Tinikman ko siya dyan. Grabe, napakasarap pala talaga ng icing na to. Yung iba, sabi kasi nila, meron daw yan na may lasa daw or may aftertaste. Mga ka-sweets, wala pong aftertaste yan. Nasa pagbibit lang yan ng maayos. Alam nyo ako nung grabe ako nung ginagawa ko dyan. Sobrang tagal ko talagang binibit yan. Talagang kinikrim kong mabuti hanggang alam mo yung sobrang malambot na talaga yung icing niya bago ko siya lalagyan ng water. Yung talagang malambot hindi siya yung lalambot kasi yan makikita niyo naman ako sana siyang nalalaglag sa mixer. Ganon, tsaka ko pa lang siya lalagyan ng water. Tapos talagang yung amoy, 'di ba, sa unang bit mo ng ACC, may amoy butter. Ay, mga ka-sweets, mawawala talaga yung amoy niyan. Kahit konting amoy, wala na kayong maaamoy at saka nyo pa lang yung titigilan ibit. Ganun ang ginagawa ko hanggat may amoy siya, hindi ko siya tinitigilan, bit ako ng bit hanggang sa mawala na yung amoy niya at saka ko pa lang siya titigilan na i-mixer talaga. Kaya talagang wala siya talagang aftertaste. Napaka linamnam ng lasa. Sobra, as in napakalinamnam. Grabe. Tinikman ko siya, kakatikim ko nga, hindi ko alam nakarami na pala ako. Sobrang nasarapan talaga ako sa kanya. Tapos hindi rin siya ganun katamis. Ayan nga, naka-crumb coating muna ako. Then isiset ko muna siya sa ref dyan. Sinet ko muna dyan sa ref, kaya talagang inabot na ako ng umaga dyan. 7 o'clock na ako natapos kasi sinet ko pa nga siya ng mga almost 1 hour sa ref. Ayan, tsaka ako na siya final coating na dyan. Yan na nga, 7 o'clock na nga ng gabi. Imagine niyo 24 hours na akong gising. Nag-start ako ng 6:30 ng gabi, nagbe-bake ako. 7 o'clock na yan ng umaga. Grabe, 24 hours na talaga ako. Sobrang hilong-hilo na ako dyan. Hindi ko na kaya. Talagang minsan napapaupo nga ako dyan, tumitigil ako, tapos sabi ko upo muna ako, parang nahihilo na nga ako dyan. Ayan. So, salamat naman. Thanks God na napakadali ko lang naman din siyang napakinis. Ay, nako, makinis na nga. Nakakatawa pa nga yan. Nadisgrasya ko pa yan. Makinis na. Bigla ko pa siyang nasundot, nakuwet. Diyos ko, hindi, mega retouch na naman ang lola nyo. Sobrang tagal ko ngang niretouch pa yan. Ayan. So, hindi ko nga wala nga masyadong cut tong video na to. Pinapakita ko nga lahat sa inyo kung paano ako nag-icing dyan at para makita nyo rin na hindi rin siya ganun kadali na icingan. Kaya hindi ko na rin siya pinast forward. Ayan. So, ito nga ACC, talagang grabe, sobrang na-in-love na ako sa icing na to. Bukod sa napakasarap, napakadali pang pakinisin. Ayan, ACC! Bekene Menjen! Ayan. Pinakinis ko na nga lang yung cake dyan. Tapos si Habi na ang naglagay ng mga toppers niyan. Natulog ako ng mga 8 o'clock ng umaga. Sabi ko nga kay Habi, hindi ko na kaya. Ikaw na maglagay ng mga toppers. Buti na lang din, si Habi ay marunong na rin maglagay-lagay ng mga toppers. Actually, magaling pa nga siya sa akin. Maglagay ng mga toppers talaga. Mas magaling siya sa akin. Minsan ako kasi, sasabihin niya sa akin, minsan ako naglalagay, babaguhin niya yan, sasabihin niya, ang pangit daw ng lagay ko, hindi daw maganda. Yung nga naman, pag pinalitan niya nga naman, mas maganda nga naman yung ginawa niya dyan. Mas magaling siyang gumawa sa akin ng mga toppers. Ayan. So, syempre, sa mga pagpapakinis sa pagbibake, ako pa din, hindi pa rin niya kaya yan. Syempre, ako lang ang gumagawa niyan. Tsaka, yung mga edible toppers, pag edible toppers naman, ako din ang gumagawa, hindi rin si Habi matyaga. Marunong siya, pero hindi siya matyaga. Ako talaga is matyaga talaga ako sa mga edible toppers na paggawa talaga. Meron nga din palang kasamang cupcakes to, 24 pieces. Bali, free ko na lang din yon kay client kasi nga inaanak ko tong bibinyagan. Etong bibinyagan. Kasi tong cake na to, binyag and first birthday na rin ni baby. Ayan. Welcome to the Christian world and happy first birthday pala sa'yo, baby Atina Claire. Ayan. Ang kanilang little princess ni
Bongbong, ni Paring Bongbong at ni Maring Jasmine. Ayan, thank you so much sa pagtiwala nyo sa Gelay Sweet, sa pag-order ng cake. Thank you so much. Thank you so much sa inyo. Naku, hindi basta-basta talaga ang paggawa ng cake. Sobrang nakakapagod. Kaya nabibilib talaga ako doon sa mga ibang baker talaga na grabe sa isang araw. 5 cake sila o more than pa, grabe, sobrang kinakaya nila kasi mga bata pa sila. Ewan ko ako kung kakayanin ko pa ba yung ganun kadaming cake, parang hindi na yata kaya ng katawan ko. Parang nakakapagod siya sobra talaga kasi pag nag-icing ka, hindi ka talaga dyan nakaupo, nakatayo lang talaga mga ka-sweets. Hindi ka pwedeng maupo. Pwede rin naman maupo pero kasi mas mas napapadali kasi ako sa mas napapakinis ko siya kapag ka nakatayo ako kasi pag nakaupo ako parang hindi ko mapakinis ng maayos yung cake. Kaya talagang nakatayo ako the whole time na ina-icingan ko talaga yung mga cake. Ayan nga, napakinis ko na rin siya sa wakas. At nililinis na nga natin yung cake dyan. Ayan na, okay na po yung cake natin. Di ba napakaganda? Ayan, sana nagustuhan nyo itong vlog na to mga ka-sweets. Thank you for watching. Bye-bye!